Happy New Year po sa bawat isa. Pakibati nyo naman po yung katabi ng Happy New Year. Na, hindi tayo nagbabatian ng Happy New Year para lang sa pagsalubong ng bagong taon. Ito po ay isang panalangin at isang hangarin na yung tao po ay mapagpalain ng Diyos ng kagalakan sa buong taon. Okay ba yan? Sa buong 2024. Kanya lamang, ito pong malungkot na realidad. Kaya pagbati nyo ho, talagang tao sa puso, pinagpipray kong pagpalain ka ng Diyos ng kagalakan na galing sa Kanya. Okay ba yan? Pakisabi nyo ulit, maligayang bati o Happy New Year sa iyo. Sabihin mo yung katabi. Sabihin mo yung katabi mo parang, wag na ako. Hindi sa thank you sa pagbati niya, pero magandang katabi niyo, yan na lang yung malapit sa inyo, ayaw niyo pampansinin, di ba? Kahit kapatid mo yan, kahit asawa mo yan, kahit na sino pa yan, batiin mo, sabihin mo talagang hangad ko na ikaw'y pagpalain ng Diyos. Okay? Now, alam niyo po ba, na sa dami ng ating problema sa buhay, parang hirap isipin, paano tayo magkakaroon ng galak ng buong 2024? Okay na yung pagsalubong, may putukan. Pero hindi ho. Hangad ng Diyos na maranasan natin yung katunayan ng Kanyang presensya sa ating buhay. Alam niyo po ba yon? Now, tingnan niyo po ito ha. Sa atin po, meron tayong bagong series. Kasi tamang-tama yung series na yon. Kasi we need to experience yung power ng Diyos na nare-release, na-unleash sa buhay natin. Kaya nga, ito po ang ating bagong serye, Unleash God's Power. So, pray. In other words, kung gusto mo makita yung kapangyarihan ng Diyos na totoong kumikilos, talagang mag-pray ka. Kasi ganito yan, naniniwala tayong walang imposible sa Diyos. Tama? Pero, ang tanong, pag may problema tayo, anong ating unang tugon? Di ba? Talaga bang tumatakbo tayo sa Diyos? O ang dami na natin kagad iniisip na gagawin? Kaya minsan, hindi tayo nagiging masaya sa buhay. Now, let me encourage you. Alam niyo bang si Jesus Christ ang nagsabi ng ganito? Sabi niya, yan, until now, you have asked for nothing. Sabi niya, hanggang ngayon, hindi ka pa humihingi ng kahit ano sa pangalan ko. Sabi niya, humingi ka at ikay makatatanggap upang ang iyong kagalakan ay puspos. Nakuha natin? Kaya joyful talaga. You want to have a joyful 2024? Sundin natin, sabi ng Lord, hanggang ngayon hindi ka pa humihingi. Kasi minsan, kaya tayo hindi humihingi, nahihiya tayo, isip natin, hindi naman ako pakikinggan. Iba naman, paano naman ako lalapit sa Diyos? Ang dami kong pagkakamali. Noong 2023, ang dami kong kapalpakan. Ano sabi na, forget what lies behind, but look forward to what lies ahead. At hindi lang yun, sabi ni Jesus, humingi ka sa pangalan ko, hindi sa pangalan natin, hindi sa pangalan ng sino mang tao. Kaya nga minsan lalapit pa tayo sa pastor, pag-pray niyo ako pastor kasi alam ko, the prayer of the righteous man availeth much. Sa totoo lang, you are righteous before God because of Jesus. Hindi naman ako righteous in terms of my own righteousness. Walang righteousness ng tao na sasapat sa righteousness ng Diyos. Kaya nga, Jesus Christ came, He is our righteousness. Kaya when we come to God, paglapit sa Diyos, we are confident. Matapang tayong lumapit. Bakit? Kasi because of Jesus who is in us. Kasi Jesus, alam nyo, sabi niya, Father, you always answer my prayer. Kasi nga, isa lang sila eh. And we are, imagine, the body of Jesus Christ here on earth as a church. Kaya, be confident. And anong sabi ng Lord? You will receive so that your joy may be made full. Di ba? Alam nyo, sasampulan ko kayo. Maraming tao hindi excited sa 2024. Kasi, ang taas na naman sigurado bilihin. Da-da-da-dan. Yung iba naman, nakikita naman yung nangyayari sa buong mundo. Nakita naman yung siguro yung nangyayari sa Israel. Apektado tayo niyan. Walang bagay na isolated. Apektado tayo niyan. Nakita nyo nangyayari sa karagatan ng West Philippine Sea. Di ba? Nagtatalo ang West Philippine Sea tsaka South China Sea. Isipin nyo nag-aaway, dalawang dagat, iisang dagat lang yun. Ano pwedeng mangyari sa atin yan? Papakitaan ng lakas. Tabak laban sa kanyon. Parang malungkot kayo
Alam mo, sa totoo lang, minsan kinakabahan din ako sa nangyari diyan kasi wala na tayong Fernando Po Jr. May edad na rin si Lito Lapid. Ang natitira na lang si Coco Martin, probinsyano pa. Wala tayong, medyo tagilid tayo diyan, wala tayong panlaban. Marami silang Kung Fu Masters. Naintindihan niyo yung sabihin? So, pag inisip niyo, paano tayo makakaroon ng excitement sa ganyan? Parang, paano tayo? Anong tapang natin? Now, yung pamahalaan. Alam niyo, pag nakaisip kayo ng saltang government, ano po mapasok sa isip niyo? Grabe naman kayo. Kayo nagsabi niyan, ha? Halos unison corrupt. Parang, bakit ganon? Di ba? Ang sakit. So, anong dapat nating gawin? Magreklamo. Sabi ng Lord, unleash God's power. Sabi ng Lord, first of all, then I urge that entreaties, prayers, petitions, and thanksgiving be made known on behalf of all. Of whom? Of all men. Kings. Hindi lang isang king, hindi lang yung king natin, kundi kings and all who are in authority, so that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity. Sino pong gusto magkaroon ng mapayapa at matahimik na pamumuhay? Yung hindi nagtaas ang kamay, anong gusto nyo? Gulo. Gusto nating lahat yan, na magkaroon ng isang matahimik at saka talagang yung mapayapang pamumuhay. At sabi ng Lord, anong dapat gawin? Pray! Pray for all leaders. Pray for all those in authority. This is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Isip natin, nakakaya naman, guguluhin ko pa ba si God sa ganyan? Tayo na to. Hindi. Hindi naiistorbo si God pa nagpe-pray tayo. Tuwang-tuwa sa dyan kasi it is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Because if we do pray, peace. If we pray talagang magkaroon ng kaayusan sa pamumuno. Ano sabi ng Lord? Sabi niya, all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Amazing! Pero anong ginagawa ng maraming Christians o maraming tao claiming to be followers of God? Nagre-reklamo ng reklamo. Reklamo, lalagay sa social media. May masosolve ba dyan? Wala. Nag-uugyok lang yan ng galit at sama ng loob. Pero dalhin mo sa Diyos pag hindi nakita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Ang dami kong kaaway sa mundo. Hindi ko mo mabait ka, wala kang kaaway, salbahe pa ako. Di lalong marami akong kaaway. Nakuha ninyo? Ang dami. Makinig kayo sa social. Ang dami. Nagpapastoro, ang daming umaatake left and right. Marami sa kanila. Pinag-pray ko lang. Dinala ko sa Diyos. Naging matahimik ang buhay ko. Nangamatay ang marami sa kanila. Hindi ako nagbibiro. Kasi naalala ko, meron akong, ano ba mga authorities natin? Hindi lang mga authority sa bahay. Di ba? Yung asawa ninyo, problema ba? Kaya hindi kayo matahimik? Sa pagtulog pa lang, hilik ng hilik. O, didalhin mo sa Diyos. Nakuha niyo po yung sabihin? O, problema ba yung pamumuno ng asawa mo? Kaya minsan, gagalta, aawayin natin asawa natin. Ipag-pray mo kasi. Kung nagpag-pray mo at mali-mali yung desisyon, hindi yan mali kasi God is overshadowing yung decision na yan. You just need to trust the Lord that He allowed it because He knows what's best for all of us. Nakuha ninyo? Ngayon, pag problema yung boss nyo sa opisina, ipag-pray nyo. Italin nyo sa Diyos yung boss niyo. Yung ano problema? Nanay at magulang, mga magulang? Problema, italin mo sa Diyos. Pag-pray natin, hindi yung aawahin mo yung mga, kaya ganyan, lagi nyo lang ako inutusan ninyo, lagi na lang ako, lagi na papansin ninyo. Subukan mong hindi ka pansinin ng magulang mo. Ang hirap atang humingi ng baon. O diba? Ipag-pray mo sa Lord. Kasi lahat yan nagbabago. God is in control. And amazing na ito pa. Problema mo yung teacher? Pag-pray mo sa Lord. Naalala ko nung may scholarship ako, yung isang teacher ko, naku po, pagkasagot ng babae, hindi ko may insulto yung teacher ko, kaya lang, pagsagot ng kaklase kong babae, tama. Samantalang, sinabi niya lang pareho nung sinagot ko. Ako, nonsense. Tapos sabi nung kinopya lang yung sinagot ko. Very good. Sabi ko, Lord, delikado to Baka matanggal ako sa scholarship. Palitan ninyo. The following week, napaltan. Nagmatigas, bumalik. Pinag-pray ko ulit, Lord, hindi pa pwede, mawawalan ako scholarship. Yun, namatay. Hindi ako natuwang namatay siya Pero isang bagay lang ko, ang Diyos ko may control ng lahat ng bagay.
Nagkakaintindihan tayo? Yung Diyos na pinaglilingkuran mo, yung Diyos na sinasabi ng Bible, na kilala natin, yan ang Diyos na may control ng lahat ng bagay. Kaya matahimik ang buhay mo, hindi kayo parang, ano ba yan, ang problema naman itong teacher na ito, parang, hindi, bigay mo na lang sa Diyos yan. Bigay mo sa Diyos. Atakihin ka sa TV, atakihin ka sa social media, ibigay mo na sa Diyos. Tinatanggap niya agad. Are you following? No, tingnan niyo pa, sabi niya, ito pong amazing. Bakit? Kasi sabi ni Lord, the king's heart, yun na yung pinakamatindi, yung hari na, ay parang daluyan ng tubig sa kamay ng Diyos. Dadalhin niya yan kung saan niya gusto. Kung kakampi mo si God, and as the bride of Christ, we are reigning with Jesus, but we reign with our knees, not with our mouth. Huwag yung purong uso. Dalhin natin yung ating puso sa Diyos. Kaya nga, lagi ko ito sinasabi. Nung naalala nyo, hindi nyo makakalimutan. Wag pag may problema ka, kahit sino mang niyang namumuno, wag mong dibdibin. Anong gagawin? Tuhurin mo. Pakisabi sa katabi mo, tuhurin mo. Na, hindi ko sinabi, pagdating mo sa bahay, ay, gagawin kita sa'yo. Hindi. Lumuhod ka sa Diyos. Dalhin mo sa Diyos. Hindi mo man nakikita agad na parang walang nangyayari. No. He is working even if we don't see Him working. Amen? Relax ka lang. Kaya itong confidence natin, ang problema sa marami sa atin, we really need to improve on prayer. Lahat naman tayo, we need to improve on prayer. We don't know how to pray, but the Holy Spirit will intercede with us. Kaya kung kasama natin si God, siya mismo magtutulak sa atin to call upon the Lord. Kaya pag hindi ka nagpe-pray, either wala kang relationship kay God, o kaya may sakit ang iyong spiritual life. Nakuha po. Ngayon, yan naglalago yan, nag-grow yan. Kasi hindi yan automatic. Nag-grow yan. Kahit anong bagay, Basel, kailangan mo ibigyan ng exercise para mag-grow. Di ba? Yung utak, kailangan mong gamitin para mag-grow. Kaya marami iba, pag sabi, matanda na ako, makalimutin na ako. Hindi, napagod ka nang gamitin yung utak mo. Lagi mo lang inuutos sa apo. Gamitin mo pa din. Okay ba yan? Nakuha ninyo? Gamitin nyo kasi pag di mo ginamit, mawawala talaga. Ba't makakalimutin na ako? Mag-memorize ka ulit ng scripture, maaalala mo ulit, magtataka ka, tatalas na naman. Basta gamitin natin, yun ang sabi ng Diyos kasi may law of atrophy. Kaya gamitin natin. Okay ba yan? Pag sabi sa katabi mo, gamitin mo ang bigay sa'yo ng Diyos. You practice, you pray, you bring God, your issue. Kaya as we grow in prayer, ang sarap na isipin, wow, may ginagawa ang Diyos. Kaya nga sabi ulitin ko sabi ni Andrew Murray, the sign of prayerlessness is proof that the life of God in the soul is in deadly sickness and weakness. Biruin mo, para ka nang mamamatay at may karamdaman. Kaya tanungin mo sarili natin, bakit ako walang ganang mag-pray? Bakit kung mag-pray ako parang mababaw lang at parang walang lalim? Bakit kung mag-pray ako, naalala ko, nung first time ko pumunta sa Korea para mag-aral tungkol sa prayer, bakit lang pupunta pa doon? Kasi kung naintindihan nyo, yung Korea hindi kilala sa K-pop yan at saka sa K-drama. Ngayon na lang yan. Pero alam nyo po ba dati ang Korea, sad-sad sa hirap yan. Sad-sad yan dahil dalawang digmaan ang hinarap niyan eh. Digmaan sa Hapon. Kaya nagkaroon ng creature in Gyeongsang. Wala kayo alam. Nakita ko lang eh. No? Yung mga nanonood, alam agad eh. Wala yun. Di totoo yun. Balik tayo dito. So, inatake sila ng Hapon. Talagang kawawa sila at sad-sad sila. Sinusunog ang mga churches. Kaya nga tumikat ang mga Christians noon kasi yung mga Christians pinaluluhod sa mga Shinto shrine, hindi sila luluhod dahil isa lang ang Diyos na kalaluluhuran. So ang sa isip ng mga ibang mga Koreano, ang mga Christian, hero, tumatayo for Korea. Unknowingly, ang tinatayo nila si God. And true enough, kaya ang mga Koreans, mataas ang galang sa Christians noon. Nakuha ninyo? Now, alam nyo, paano? Pray sila, nilalaban. So kami naman, pinadala doon. Ang gulat ko. Kung mag-pray po ako noon sa experience ko sa pagmamahal ko sa Diyos, mga 45 minutes. Total, hindi ko siya sabing sa haba ng prayer yan ha. May sasabihin na sa'yo, 45 minutes. Pero yung prayer, yung ka-roommate ko, 2 hours nagpe-pray, ang saya-saya pa. Sabi ko,
Anong nakikita niya sa prayer na hindi ko nakikita? Kasi pag nag-prayer and fasting tayo, mapapansin, ang dami niya na sinabi, pero parang, 15 minutes lang yun. Napag-pray ko ng bawat isang tao sa congregation Bakit ganun? There is something in prayer na hindi mo maintindihan. Kaya sabi ko, bakit nakakatagal yun? Ang ngiting-ngiti pa, tapos ang saya-saya ng dating. Tapos nag-interview kami sa mga Koreano. Paano ba mag-pray ang mga Christians dito? Mga Christians, ordinarily, they would spend time, 2.5 hours in prayer. Yung roommate ko, ordinary Christian. Yung mga pastor, they pray for 4 hours to 8 hours? Anong meron? Anong nakikita na sa prayer? Ano yan? Natutulog ba sila? Nagpe-pray? Tapos pagising, amen? Ganun ba yun? May nakikita sila Ulitin ko, wala sa haba Ang sinasabi ko, there is something in there na meron sila, na they could spend that much. Sabi ko, bakit ganun? Hindi sila takot. Kaya tapos tinignan ko sa libro, si Martin Luther, I am too busy today that I will spend my first 3 hours in prayer. Anong nakikita nitong si Luther na ito? Bakit itong roommate ko, ordinary Christian, sa pastor, 4 hours to 8 hours, ano ako? Nakuha nang ibig sabihin? Ano ako? Hindi ko maintindihan. So nagstay kami ng asawa ko doon. Alam niyo ba, nagulat kami. Aakyat ng bundok. Sinamahan ko yung pastor. Sabay naman, gaya lang naman. Ano naman siya, monkey do, monkey, di ba? So ito na ako. Pagka uluhod na ganyan, tumigaw. Chuyon! Ang ibig sabihin nun, Panginoon. Ako din naman, Panginoon! Nakipagsabayan. Tapos sabi, grabe naman. Ako rin, Panginoon, tulungan niyo po kami natin. Kasi hindi ko alam. Makakala ko ganun, dinadaan lang sa ganun Eto na, umulan. After mga 30 minutes, umulan, ang lakas. Nasa ibabaw kami ng bundok. Nung umuulan na ganyan, naku po siya tuloy lang. Sabi ko, ano ba to? Ano nangyayari dito? Ako, ang sigaw ko, Panginoon, patigilin niyo na siya. Ang lamig-lamig na dito. Grabe to, Lord. Maawa na kayo, Lord. Magkakasakit ako. Lord, patigilin mo na siya. Alam niyo, after 2.5 hours, tumigil. Yung pastor, basang-basa Tapos sabi niya, very happy. Sabi ko, Panginoon, pag uwi ko ng kwarto, iyak ako ng iyak sa Diyos. Lord, anong nakikita niya? Hindi ko nakikita. Anong meron sa prayer na talagang nagtatagpo sila ng ganun, na tumatagal sila ng ganun katagal? Anong meron? Lord, hindi. Kasi ito yung prayer na alam mong may tagpuan ng Diyos Nakuha niyo po yung sabihin? Kaya marami nagtatestify, they would not even realize na 1 oras, 2 oras na sila, kala nila 15 minutes lang, pero ang tagal na pala kay Lord. Naalala ko nung na-exile ako sa Dumaguete, sa Manhuyod. Pupunta ako 4:00, mabalik na ako 8:00 hanggang 10:00 ng umaga. Tapos sa hapon, babalik ulit ako ng 4:00, tapos babalik ako ng 8:00. Naalala ko nung nandoon ako, na natutunan ko sabi ko, Lord, Panginoon, salamat po. Pero gusto ko pang matuto. And alam niyo po ba, nakakatuwa, sabi nung nakakita sa akin, sinong kausap mo? Ang tagal niyo mag-usap. Sabi niya, sama ako sa'yo. So mama, at alam niyo po, hindi ko sineshare Nagtatanong, gusto kong makilala yung Diyos na kausap mo. Meron kayong usapang hindi ko maintindihan Alam niyo, sa maraming pagkakataon, hindi maintindihan bakit ka lang nakaluhod? Bakit ka umiiyak? Bakit ka tumatawa? There is something na in the spiritual realm, kayong dalawa nag-uusap ng Diyos. Kaya napaka-importante maintindihan natin, it is connected with our spirit because the Spirit testifies to our spirit that we're children of God. There is a communication. Na kaya pagpatay yung spirito, walang komunikasyon Pero pag buhay, magkakaintindihan kayo na hindi maintindihan ng ibang tao. And I'm praying that every one of us would learn to really commune with God. Yun ang totoong prayer. Hindi yung pag-pray mo, Lord, pahingin na ganito, Panginoon. Kaya ang tawag sa Panginoon, Panginoon Puro pengin yan, Panginoon. Hindi. It is a moment of fellowship with God. It's an encounter with the Lord. Katingnan niyo po, sabi ng Bible, ma-amaze dito, sabi niya, sa dami nating problema, listen to this, sa dami nating haharapin sa taon na to, at sa mga dating taon, look at what it says, be on guard, so that your hearts will not be weighted down with dissipation. O kaya, yung matinding
stress or exhaustion, drunkenness, and the worries of life. Bakit? Titindi ang matinding takot at pag-aalala ng mga tao. And listen, and that day will not come on you suddenly like a trap. Hindi yan biglaan. Nakikita nyo na yung development niyan. Hindi nyo ba napapansin? Sobrang maraming stress noong 2023. Listen to me, dadami pa lalo yan ng 2024. Yun ang joyful 2024. Bakit? Sabi niya, for it will come upon all those who dwell on the face of all the earth. Hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko lang sa inyo na hindi nyo na yan may tatangging nangyayari na. Okay ka ba? Hello? Mapabata ka, kaya nagugulat kayo, bakit ang babata nagpapakamatay? Hindi kaya. Hindi nadadaan sa mga sermon ng magulang, ikaw ha, huwag kang magpapatay, papatayin kita. Diba? Kaya huwag ka na magpakamatay, kaya naman ng magulang mo eh. Pero ano sinasabi ng Diyos? Anong sagot? Likan. But keep on the alert. Lagi kayong alerto. Watch. Be watchful. And at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are about to take place and to stand before the Son of Man. Gusto natin to finish strong? Pray. Watch. Be sober. Pray. Yun ang sinasabi ng Lord, that we may escape all these things. Bakit? Prayer teaches us not to be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Ano sabi ng Lord? Let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will keep your heart and mind in Christ Jesus. Doon ka nakatingin. Gayahin mo yung katabi mo. Peaceful. Sa ingay kung tutulog. Yan, ganyan yung... Kasi nag-pray na siya bago pa pumunta rito. Nagkakaintindihan tayo? I'm telling you this, mga kapatid, kidding aside, this is a serious matter. Kaya when God tells us to pray, let's use that power. Yan yung paraan to see how God will work. Prayer per se is nothing. It is the God to whom we are communing. Nagkakaintindihan tayo? Kasi yung Diyos natin, kung wala tayong ugnayan sa makapangyarihang Diyos, di natin maintindihan. Nung kapanahunan ng bagsak na bagsak ang Brazil, ayan sa pag-aaral ni James Edwin Orr, inaral niya po yung mga revival na naganap. Bagsak ang Brazil noon, noong 1950, sobrang sadsad ang Brazil. Pero, nung nagkaroon po ng talagang malawakang panalangin ng mga Christians, naku po, yung 2 million Christians, naging 5 million Christians. Talagang nagkaroon ng pagbabago ng malaki. Biruin nyo, nag-host pa sila ng Olympics. Nakuha natin, tayo the only Christian country in the Far East. Hindi man, pag nag-host tayo, hindi pa nga tayo nakapag-host talaga. Nakapag-host pa tayo ng ASEAN? SEA Games, oo. ASEAN. Asa ka pa? Bakit? Kasi yung kapangyarihan binigay sa atin ng Diyos, di natin ginagamit. Nagkakaintindihan tayo? We have to seriously use it. And alam nyo ba, hindi magkakaroon ng dakilang bansa hanggat walang dakilang Pilipino. Nagkakaintindihan? Kasi ang prayer, hindi lang nagbabago ng sitwasyon, nagbabago ng tao na nagpe-pray. Kasi kung sino yung lagi mong kausap, magiging kamukha mo. Kung sino lagi mong kasama, nagiging magkapareho kayo. Alam niyo po ba yun? Tingnan nyo, kausapin yung palaburang tao. Mamayang konti, ikaw nagmumura ka na rin. Napansin nyo? Maghanap ka ng taong puro problema sinasabi, mamaya ikaw rin problemado na rin. Pero kung mahanap ka ng taong masayang kausap, nagiging masayahin ka din. Yung asawa ko, grabe magbiro. Sino lagi niyang kausap? Nakuha ninyo? Kasi tahimik yan dati. Ngayon, grabe. Bakit? Sinong kausap? Yung ibon namin. What I'm saying is this, kung sino yung lagi mong kasama, nakakahawig mo eh. Naintindihan niyo po? Kaya yun ang challenge ng Diyos sa ating lahat. Ulitin ko lang ha, sabi, hindi kasi si R.C. Sproul sabi niyan, prayer does not change things, all kinds of things. But the most important thing is
changing us. Tayo. Kaya nga doon maintindihan kaya marami hindi nagbabago, hindi nagpe-pray. Kung nagpe-pray man, nasabi lang yung pangangailangan. That's it. At kung emergency pa lang. Hello? Be honest. Kamusta ang prayer time mo? Kamusta ang communion mo sa Diyos? Can you honestly say, alam mo, I'm so excited to see God. I'm so excited to be with Him. Naalala ko nga po nung New Year, every New Year, we spend time praying instead of paputok. And alam niyo, one time I asked the Lord, Lord, did I deprive my children to see fireworks during New Year? Sabi niya, no. The most important thing is not for them to see fireworks, but for them to see the work of God that will make them on fire. Hello? Nagkakaintindihan? Yun yung passion na magdadala sa atin kasi isipin mo makausap mo yung face-to-face with God, the powerful God. Nagkakaintindihan tayo. Now, tingnan niyo po ito. Paano ba mag-pray? Siyempre, we want to grow. Tama po? I-share ko lang sa inyo kung saan ako umabot. Pero hindi sa natutunan ko mula sa Scripture. But we need to keep on growing. Are you following? Now, ito po, tingnan natin. Sabi ho ng Bible, naalala ko yung mga alagad ng Panginoon, napanood nila si Jesus, nagpe-pray. Ibang klase mag-pray si Jesus. Magpe-pray sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Mayat maya nagpe-pray. So after praying, isa sa kanila lumapit, Lord, turuan mo naman kami mag-pray. Oh. Para naman hindi masyadong katulad ng pagturo ni John sa kanyang mga alagad. So sa mandasalita, kay John, importante yung prayer. Kay Jesus, anak ng Diyos, importante yung prayer. Are you following? Okay pa kayo? Lord, turuan mo naman kami mag-pray. Oh. Bakit di mo tinanong paano mag-perform ng miracles? Bakit hindi mo tinanong paano mag-preach? Kasi galing ni Lord mag-preach eh. Bakit di mo tinanong paano gumawa ng himala, magpagaling na may sakit? Hindi. Gusto ko matuto mag-pray. Kasi lahat ng nangyayaring yan, nakaugat sa kanyang panalangin. Okay tayo? Kaya, natutulog si Lord sa bangka. Pag kahit bumabagyo, ugat ng panalangin. Tingnan yung katabi nyo, ganyan. Diba? Parang kahit naggalaw ka ng galaw, tulog pa rin. Dala ng panalangin. Nagkakaintindihan? Hindi, okay yan. Tuloy ka lang. Mahirap pag humarap ng tulog. Sabi niya, when you pray, kaya sabi niya, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Now, itong isang bagay, nung sinasabi niya ito, pangalawang ulit niya na ito sinabi, kasi sa Sermon on the Mount, tinuro niya na ito eh. So, balikan natin yun, kasi mas expounded sa Sermon on the Mount kaysa dito. Kasi mabilisan ang kanyang discussion dito. Let's go to Matthew chapter 6, the Sermon on the Mount. Pray then in this way. Naintindihan po? Ganito yung pattern. Para if you want to unleash God's power and in prayer, pray then in this way. Ganito kayo manalangin. Hindi sabi, ito yung panalangin nyo, ganito kayo manalangin. Paano? Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Mabilisan muna, mami ako babalikan. Tapos sabi niya, give us this day our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Do not lead us into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Now, ano napansin niyo sa prayer? Hati sa dalawa. Yung first part, focusing on God. Then on the second part, focusing on our needs. Okay ba yan? Now, parang hindi natin makalimutan, gagahin ko yung ginawa ni Pastor Peter kasi ang ganda eh, nakatulong talaga eh. Sabay sa, focus on God, then focus on our needs. Okay ba yan? Okay? Okay, sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. Focus on God, focus on our needs. Okay? Now, ito po ang nakakatuwa kasi noon may nagsabi sa akin, yung doktor ko sabi niya, when you eat portion. So, just remind yourself, pag nagpe-pray ka, ganyan. Portion lang. Ganyan lang karami yung kakainin mo. Yung kasi laki lang ng feast mo, ganyan. Ganyan ka, ha? Kung magpe-pray ka. Dok, paano yan? Kung mag-pray ako, ganito. Kaya ganito. Ganyan effect, di ba? Masama ang effect sa akin. Nakuha niyo. Kaya, stick. Pero, para sa atin, just to remind ourselves, focus on God, focus on others. Are you following? Now, look at this. Para lahat tayong CCFer, pare-parehas. Now, isa-isa natin, what does it mean? So, let's go to the part 1. Focus on God. If you want to unleash God's power, ulit na sabay-sabay, focus on God. Amen? Focus on God. That's yung parang power ng Diyos, i-unleash, focus on God.
So yan ang napaka-importante. That's how we are to unleash God's power. You pray. So balikan natin. Sabi niya, pray then in this way. Our Father who is in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Sorry, ginagamit ko yung Old English. Now, balikan mo natin to. Unang-una, when you say focus on God, bago tinuro ito ni God, ni Jesus, binigyan niya muna yung kondisyones, how to focus on God. Sabi niya, sa Matthew 6, earlier verses, verse 5, when you pray, you are not to be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and on the street corners, that they may be seen by men. Ano sinasabi ng Diyos? When you focus on God, huwag mong intindihin anong sasabihin ng ibang tao. Huwag mong intindihin anong tingin ng ibang tao. Kasi ibang tao, kaya hindi makapag-pray, kasi iniisip nila anong sasabihin nila ng ibang tao eh. For example, pag nagpe-pray tayo sama-sama, may sabihin, o ikaw mag-lead ng prayer, huwag ako, hindi ako marunong yan, ano ba? Ikaw na. Bakit? Kakausapin mo si God eh, tatay mo eh. Bakit ka pa matatakot? Kasi baka mali yung sinasabi ko. Alam mo, kahit mali yung sinasabi mo, alam ng Diyos ang puso mo. Kasi karamihan na nagpe-pray, pag nagkaroon ng invocation, kahit sa isang mga kongregasyon, naku talaga naman, ang gaganda ng pinagsasabi. Kayo ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Kayo ang Diyos. Ganun ka ba mag-pray pag ikaw na lang mag-isa? Be honest. Kaya when you talk to God, ganun din sa tatay mo. Maalangan naman paglapit mo sa tatay mo, Uy, tay! Diba? Tingin ang baon. Dahil kayo pust-pust ng kayamanan. Wala namang ganun eh. Don't focus on what people will say. Diba? Focus on God. Are you following? Now, ano pa sinabi niya rito? But when you pray, go into your inner room, close your door, pray to your Father who is in secret. Hindi sinasabi ng Diyos na huwag kayo mag-pray publicly. Walang ganun kasi sa Acts 4, nag-pray sila together eh. Nakuha ninyo? Walang sinabing hindi ka pwede mag-pray, kailangan nandun ka sa inner room. Ano sinasabi ng Diyos? Pag nag-pray ka, parang lahat ng bagay nagiging anino sa presensya ng Diyos. Are you following? Sino dito nakaranas nun sa nag-girlfriend, boyfriend sa isang lugar? Makakakita kayo sa LRT. Sa dami ng tao sa loob ng LRT, silang dalawa, parang silang dalawa lang. Ano ibig sabihin? May exclusivity. Nakuha ninyo? Ganun ang picture na parang kahit anong ingay dyan, kayong dalawa ng Diyos, kayong dalawa nag-uusap kayo. Kaya nga si David Brainerd, nagpe-pray sa kanyang tolda. Would you believe? Pinasok ng ahas, kaya yung mga Red Indian na mini-minister niya, napasugot at para silipin. Yung ahas, nagpe-pray yung David Brainerd. Tapos yung ahas, nakaganon na. At talagang siya, nakaluhod, tapos kaganyan-ganyan, tapos kaganyan yung ahas. Hindi pinansin. Sabi ng ahas, isnabero, umalis. Kaya tuloy yung mga Indian, sabi sa kanya, wow, he has the spirit. Bakit? Talagang nakatingin lang sa Diyos. Naalala ko, nasa Korea kami, nagpe-pray, -3. Ang lamig, ang hirap mag-pray sa loob ng parang prayer cell ang tawag nila. Sabi ko, Lord, ang lamig, ang hirap mag-pray. You focus on me. Would you believe, pray ako, kinalimutan ko na yung lamig, nakafocus sa Diyos, pray. Habang nagpe-pray at nagpupuri ako sa Diyos, maniwala kasi hindi, pinagpapawisan ako. Pas, alam ko napawisan ako, bakit? Pagkatapos ko mag-pray, yung pawis na yun, naging yelo. Kaya, naging yelo. Bakit? Pwede yun eh. Kakalimutan mo lahat. Talagang kayong dalawa lang ng Diyos. Yung sasabi ng Lord, na kayong dalawa lang in secret, nag-uusap ng Diyos. Kaya nga yung mga Koreano noon, natatawa ako, ganito mag-pray ha, congregation yan ha, Panginoon, penging asawa. Ang lakas mag-pray, asawa hinihingi. Kasi kung will ni God yun, wala siyang takot. Tama? Kung tayo yan at nakikinig tayo, concern tayo sa paligid, Panginoon, penging asawa. Nakakahiya. Baka kaalala, wow ako sa asawa. Biglang hindi mo masabi. Bakit? Kasi nga, isip mo, baka marinig ng ibang tao, nakakahiya yung prayer. Di, you focus on God. Nagkakaintindihan? Ni hindi sa lola mo. May mga bata, ganun mag-pray. Panginoon, pengin bisikleta. Pinarinig sa lola.
Bakit sumisigaw? Hindi naman bingi si God Sabi nung kuya sabi nung bata, si Lola bingi Kaya, hindi yun ang kausap mo. Focus on God. Now, katina nyo, nasabi ganoon, when you pray, sabi niya, do not use meaningless repetition as the Gentiles do, for they suppose that they will be heard of their many words. Ang sinasabi niya, pag nagpe-pray, hindi yan nadadaan sa dami ng salita. You focus on God. Hindi yung sa salitang sasabihin, but on God. Hindi ko sisabing you flippantly, sasabihin mo anything, kundi you seriously say to God because you're focusing on God. Hindi yung, papakinggan ako Lord pag marami na sinabi ko. Hindi. Minsan nga, meaningless na yung repetition Paulit-ulit, wala nang saysay. Hindi against si God sa repetition In fact, si Jesus Christ, He prayed 3 times. Lord, sabi niya, if possible, let this cup pass by me. 3 times. But it was so serious, talagang hindi meaningless. Nakuha niyo? Now, ito sabi niya, bakit? So do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Ba't pa magpe-pray? Alam niya na pala yung pangailangan ko. Kasi nga, ang Christian life, unlike any other beliefs, relationship. Hindi naman kayo nanghihingi at nakikipag-usap sa karelasyon ninyo dahil may hihingin lang kayo. Tama, mali. Dahil nag-i-enjoy kayo sa inyong ugnayan bilang magkairog. Are you following? Kaya alam niyo, mapapansin niyo, even if you read the scripture, dito niyo mag-differentiate ang Christianity. They can speak to God freely. Si Abraham, nakikipag-negotiate. Lord, baka naman pag mayroong 40 na righteous, sisirain mo pa ba? Hindi. Kasi kung sa ibang religion, huwag kang maingay, basta sumunod ka. Naintindihan mo? I am God. Well, hindi ganun. Sila, they can openly say, Lord, baka naman pag may 40. Lord, sorry baka 30. Lord, 20? Masin niya, ang Lord ini-entertain. Hindi yung, tatamaan ka na sa akin, ang kulit mo. Walang ganun. Minsan ganun ang pakiramdam natin sa Diyos Hindi relationship. Tatay nga Sasabihin mo sa Lord kung ano yung nararamdaman mo. Hindi mo kailangan na pipiliin mo. Lord, alam naman niya kung ano sasabihin natin Ang issue, yung relationship. Sabi niya, kaya alam ko naman. Kaya sabihin mo na, diretso ka na. Una, anong sasabihin ko, Lord? Focus on God. Kalimutan natin muna ito. Wala tayong enough oras. Babalikan natin yan next week. Present kaya, our Father. Dun ka. Kasi bakit? Yung relationship ninyo as son, a child, Lord, as a family, our Father, focusing on God. Imagine, itong tatay, ano ba na-imagine siya tatay? Marami hindi makarelate kasi sabihin nila, absentee yung tatay ko Laging wala, kaya hindi ko naintindihan. Tsaka, yung tatay ko, malupit yun, abusive, ganyan ba si God? Obviously, hindi. Kung alam mo yung palpak na tatay, alam mo kung ano mabuti, tama? Andiyan pa kayo? Tama? Kasi alam mo yung palpak Ngayon sabi ni Lord, mag-isip ka na ng pinakamabuting tatay. Evil yan in comparison to me. Ayan tinan nyo. Hindi ako nagsabi niyan. Si Lord mismo, if you then, being evil, know how to give good gifts to your children, can an evil father will give good gifts? Siyempre, sabi niya, yung tatay na pinakamabuti na who will give good gifts to the children, evil yan in comparison to God. Bakit? How much more will your Father who is in heaven give what is good to those who ask Him? Kasi yung akala ng tatay sa lupa na good may not be good for you. May not be good for us. Pero si God, He knows what is best for us at wala siyang ipapahintulot at ibibigay at hindi bibigay na hindi makakabuti sa atin. Okay tayo? Kalabit mo yung katabi mo. Baka malaglagan ka ng butiki. Ulitin ko Si God, alam niya yung best para sa atin at lagi yan ang gusto niya sa atin. Ganun siya kabuting Diyos. Yun ang tatay natin. Kaya alam nyo, dun pa lang hindi ka na matatakot Lord, pinatakot po ako sa opisina. Lord, inaaway po nila ako. Pag naalala mo, ang tatay ko, pwede kong sabihin, alam niyo ba pag hindi mo nasasabi yung gulo ng puso mo, ang hirap ata nun, parang sasabog at lalaki ng lalaki hanggang sa hindi mo na maintindihan ang hinaharap mo. Magtataka ka, bakit ka depressed, bakit ka parang stress na stress ka, wala kang masabihan
Napansin niyo po ba yun pag wala kang masabihan? Pero ang sarap nung meron kang masasabihan. Kunyari, kung nandiyan tatay mo, sarap, tay, may problema ako eh. Tapos iyak ka na. Minsan mga tatay, tumahimik ka, huwag kang umiyak ha, huwag kang umiyak. Habang pinipigilan mo, lalo ka naman nahihirapan. Pero yung tatay natin sa langit, sige lang anak, iniipon ko ang mga luha mo sa aking botelya dahil mahalaga ang puso mo at damdamin mo para sa akin. Nakuha ninyo, yan ang tatay natin. Now, ito pa, tinan nyo. Sabi niya gano'n, see how great a love the Father has bestowed on us that we would be called what? Children of God. Alam niyo kung alam niyo yung bata, nakita mo, batakaw, marungis, at sabi niya, anak mo ba to? Hindi anak ng tatay niya. Isa gano'n, di ba? Pag anak natin, makulit, di ba? Tingnan mo yung anak mo, tingnan mo yung anak mo. Diba? Pero pag honor student, tingnan mo naman yung anak ko. Ang talino, di ba? Nakakatuwa. Ang ganda ng katawan, ang pogi-pogi, talagang manang-mana, ganyan, di ba? Pero pagka makulit, tinangtin mo yung anak mo, ang kulit-kulit. Ang tigas ng ulo. Pero si God, ano sabi niya? Hindi niya kakahiyang tawagin kang kanyang anak. Yan ang tatay natin. Yun ang kaya wala tayong takot lumapit sa panalangin. Hindi parang, hindi enjoyable yan kasi tatay ko ata kausap ko, pinakamabuting tatay na maiisip mo sa balat ng lupa. Are you following? So, ang tanong, ganyan mo ba nakikitang tatay mo? Tingnan mo bakit. Sabi ng Lord, tingnan niya, para maging tatay mo talaga siya. Kasi pwede kong mag-pretend na tatay mo siya. Sabi ng Lord, hindi. Tanggap mo ba si Jesus? Kasi pag si Jesus tinanggap mo na talagang maghari sa'yo, bibigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Kahit sa mga naniniwala sa Kanya. Nakuha natin? Kaya hindi ko mo sinabi mo, tatay, pwedeng sabihin ng Lord, sino ka? Hindi kita kilala. Pero kita niya, uy, si Jesus nasa iyo. Halika rito, halika rito. Anak kita. Kasi nasa iyo yung DNA ko. Sino? Si Jesus. Kaya kung walang Jesus sa buhay natin, hindi tayo wala tayong relasyon sa Diyos. He is still God, but never been your Father. Nagkakaintindihan? Kaya tiyakin natin si Jesus nakikita. Now, balik tayo dito. Now, balik tayo sa panalangin. Who is in heaven? Ano agad sinasabi? Nasa langit, above all our circumstances. Paano ka matatakot? Yung tatay ko, nasa langit, di ba? May alam nyo minsan, meron si Anthony Collins. Kilala niyo si Anthony Collins? Hindi, no? Palagay ko, ako naman, hindi ko naman siya talaga kilala. Nabasa ko lang siya. Isa siyang deist. Alam niyo yung deist? Hindi nga. Yung deist, hindi naniniwala sa mga supernatural revelation. So, sa madaling salita, materialistic lang ang pananaw. So, ito na. Lumapit siya sa uy, saan ka pupunta? Isang commoner. Saan ka pupunta? Sabi niya, sasamba po sa Diyos. Sasamba sa Diyos? Yung bang Diyos mo, dakila o maliit? Sabi niya, parehas. Huh? Parehas? Pwede ba yun? Napakadakila niya na hindi kayang siyang hindi kaya siyang i-confine sa kalangitan. Pero napakalit niya, nandito siya sa aking puso. Yan ang Diyos ko. Nakuha niyo yung sabihin? Yan ang tatay natin. Wala siyang katulad. Hallowed be your name. Kaya nakafocus kay God, pag pray mo pa lang, hindi yung sarili natin ang focus. Lord, kakaiba ka. Kaya ikaw ang Diyos na walang katulad. Wala na ibang Diyos na kaparehas mo. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon. Yan ang tatay natin. Can you imagine? He is set apart. Hallowed be your name. Nakahiwalay siya kaya hindi maintindihan ng ibang tao. Anong ibig sabihin yan? Kung siya ay nakaset apart, nako, walang panama lahat yung bagay na yan. Can you imagine? Ito yung Diyos natin. Ang laki-laki. Kaya lang minsan, ang liit ng Diyos natin at malaki yung problema natin kasi ang layo natin sa Diyos. Anong ibig sabihin? May nagtanong na bata, tay, malaki ba ang Diyos? Gaano kalaki ang Diyos? Sabi niya, halika. Kita doon. Ay, ano ba? Tunog na aeroplano. Ano? Ang liit.
Tapos mamaya punta sila sa airport. Lumapit sa kita niya, aeroplano, laki. Yan, anak, yung nakita mo sa Himpapawid, ganyan kalaki yan. Oh, ang Diyos, ang sukat niya, depende sa lapit mo sa Kanya. Kapag malayo ka sa Diyos, ang liit ng Diyos. Pero pag malapit ka sa Diyos, hindi kaya sukatin ng iyong buong pagkatao. Ang tanong lang sa atin, gaano ka kalapit sa Diyos? Hello? Kaya minsan ang problema natin, sobrang laki. Ang layo siguro natin sa Diyos. Kahit simpleng bagay, alam niyo ba, ang Diyos nakikinig. Naalala ko, nasa Singapore kami na asawa ko. Binigyan kami ng breakfast during the conference. Isang cheese, isang hotdog sandwich. Sabi ko, nakuha ng asawa ko, hotdog sandwich. Akin, cheese. Sabi ko, sweetheart, hati tayo sa cheese, hati tayo sa hotdog. Kasi gusto ko yung hotdog eh. Ay, gusto ko to eh. Ayoko ng cheese. Di bali na. Hihingi na lang ako kay Lord. Sabi ko, Lord, penging hotdog sandwich. Yun ang sabi ko, hindi naman pwedeng dumoble. Di, kinain ko ng cheese. Mamaya konti may dumaan. Ay, Pastor Bong, kumusta ka? Mabuti. Kumain ka na? Katatapos lang. Gusto mo? Hotdog sandwich? Kasi yung tatay ko, gusto niya, masaya din tayo. Nakuha ninyo, kahit simpleng request, pinakikinggan niya eh. Kakaiba talaga siya. Kaya naman, ang ibig sabihin nito, your kingdom come. Dahil ganito ka, Lord, pagharian ninyo ako. Yung word na kingdom come, kasi yung Diyos natin, hari ng mga hari. Ngayon, pag sinabi mong kingdom come, pagharian mo ako. O kaya naman, dalawang meaning yan. Dumating na kayo at maghari na kayo sa buong mundo. Nakuha ninyo? Maghari na kayo. Kaya kapag tayo po ay talagang pananalangin, parang sinasabi natin, excited tayo na dumating si Lord. Kaya sabi niya, in the future, there is laid for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. Not only to me, but also to all who have loved His appearing. Kaya, alam mong mahal mo si God, Lord, dating ka na. Hindi dahil sa mahirap ang buhay. Lord, dating ka na. Excited na ako. Lord, naho-homesick na ako. Gusto na kitang makasama. Isipin mo kung lagi mong kausap. Di ba? Hindi mo nakikita, pinag-uusap kayo, mayroong manifest presence ng Diyos. Parang, Lord, gusto na kitang makasama. Na-experience ko yun dati, nagsasakay ako sa bus, nakasakay ako sa bus, nagpe-pray ako, kahit nasa bus, sabi ko, Lord, gusto na kitang makasama. Sobrang, ang sarap mong kausap. Alam niyo ba, tuwing pupunta ako dito para mag-pray, mag-isa? Papunta lang ako mag-isa dito. Ang dilim-dilim dito. Magpe-pray ako, Lord, gusto na kitang makasama. Dating ka na. Kasi pag wala ka pa, tulog lang sila ng tulog. Lord, at least ikaw di ka natutulog. Gising ka. You can express your heart to God. Hindi, maho-homesick ka eh. Dahil sobrang, Lord, gusto ka na kitang makasama. Hindi dahil sa pagod na ako sa buhay, hindi ganun. Excited ako. Yun yung sinasabi ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Kaya masaya ako kasi kasama ko naman, nagbubuhay na ako para kay Kristo. Tapos, pag namatay pa ako, pakinabang. Kasi kasama ko na siya. Okay ba yun? Okay. Sasabi niya, tingnan nyo. Now, ito, sabi niya, thy will be done. Lord, your will. Kasi kung siya naghahari, yung kagustuhan mo lang mangyari. At sobrang confident tayo na sasagutin niya ang ating prayer kapag according sa kanyang kagustuhan. Kaya lang, hindi natin alam kung ano yung gusto ng Lord kasi, kahit sabi niya, Lord, di niyo ako sinasagot. Kasi di mo naman kasi alam kung ano gusto ni Lord eh. Kaya nga, binigyan niya tayo ng Bible. Basahin natin para makita natin ano yung gusto niya at ayaw. Okay ba yon? Kahit sa pag-aasawa, pa nag-pray ka nandoon, no? Sasabi niya, ayaw ko yan, anak. Gantong gusto ko. O kaya yung iba, kaya ako lagi tinatanong, maliwanag ba sa Diyos, sa Diyos, yung mission mo? Kasi mag-aasawa ka, dapat alam mo yung pinagagawa ng Diyos sa'yo, yung will niya para sa'yo. Kaya kailangan mo ng partner para ma-fulfill mo yung mission na yon. Kaya marami, nag-asawa, kung si mission ang inabot, kasi walang mission eh. Walang ugnayan sa will ng Diyos. Naintindihan? Akala lang basta tumibok ang puso, wala na silang magagawa. Yun yung sinasabi nila na, kapag pumasok ang pag-ibig sa puso din naman, hahamakin ang lahat, mahamak ka lamang. Naintindihan niyo ba ibig sabihin nun? Ay, hindi niyo na alam yung yung tula ni Florante at Laura. Hindi niyo na maalala, Di bali na.
ganyan talaga ang buhay. Nakalimutan na natin ating kasaysayan. Sabi niya, kasi parang hahamakin ng lahat. Masunod ka lamang. Yun ang intindi nila sa pag-ibig. Pero sa Panginoon Diyos, if you know exactly your purpose in life, wow, let your will be done on earth as it is in heaven. Kaya, anong will ng Lord? The best. Always the best. Now, gusto niyo ng sample sa scripture, paano nangyari yan? Let's go to Chronicles. Mabilisan na lang, sorry kasi wala na tayong enough time. Pero itong natutuwa ako sa inyo, sobrang blessed ako sa inyo, alam niyo bakit? Hindi niyo inoorasan ng Diyos. Naintindihan? Minsan lang natutulugan pero hindi niyo inoorasan. Di ba? Hindi, alam ko naman nakatulog kayo hindi dahil sa gusto ninyo, kanya lang talagang nakakabore kasi magturo itong pastor na ito Di ba? Pero naintindihan ko, okay lang yun. At least nakakatulog kayo, mahirap makakuha ng tulog. Promise. Blessing yan ni God. Nangyari ito sa 2 Chronicles. Now it came about after this. Yung word na after this, basahin nyo sa verse 19. Sa verse 19, nagtalaga siya ng mga pinuno na sinabi sa kanila, especially mga judges, sabi niya, matakot kayo sa Diyos, sumunod kayo sa Diyos. Okay? So na-establish niya na yung kanyang government. Talagang maayos. With the fear of God. Now, kasi mamaya konti sabi niya, but the sons of Moab, the sons of Ammon, together with some of the Meunites, came to make war against Jehoshaphat. What? Lord, ayos na talagang binigyan ko ng revival to mga tao to follow you, to be faithful to you. Pagkatapos, may problema ako, ang dami-dami kong kaaway. Yung Ammon, Moab, yung Meunites, ang dami-dami. And sabi niya, then some came and reported to Jehoshaphat, saying, look at words, a great multitude, hindi lang multitude, a great multitude. Ano na-imagine niyo? Sobrang dami ng kaaway. And sabi niya, is coming against you from beyond the sea, out of Aram, and behold, they are in Hazazon Tamar. Sabi niya, wow, kung kayo yung hari, anong gagawin ninyo? Anong gagawin nyo? Nalaman nyo, ang daming problemang bigla. Kunyari kung nakailan, biglang, andyan na po yung bill ninyo sa ganito. Ayan na po yung bill ninyo. Ayan na po yung pinagkakautangan ninyo, tumawag po. Meron po na nag-text na ng pinagkakautangan ninyo. Ano ba yan? Si Judith pa lang yan. Wala pa si Bill Gates. Naintindihan niya sabihin, alam niyo po ba ito? May sakit ka dito. Lord, bakit ganun? Faithful naman ako sa iyo Pwede kang magreklamo Pwede kang magsabi, Lord, ang labo mo naman Now listen, hindi ko may problema ka dahil masama ang lakad mo. Hindi. Kahit maayos ang lakad mo, pwede ka magkaproblema. Si Job, ganyan na naranasan. Kaya naman, ito namang si Jehoshaphat, madali naman sana sabihin niya hindi ka. Tawagin yung mga general, yung mga top generals natin, sabi mo, maghanda na tayo sa digmaan. Kasi sa 2 Chronicles chapter 17, sobrang ganda ng kanyang armies, ang laki. Naka-ready sila, pwede sila lumaban. Pero hindi nakita ni Jehoshaphat yun. Alam niyo ginawa niya? Sabi niya, Jehoshaphat was afraid and turned his attention, look at the words, to seek the Lord. He was so focused on God, ang hanapin niya si God. Alam niyo ibig sabihin ng to seek the Lord? To be trampled under feet. Paano sasabi niya, Lord, I am willing na apak-apakan mo na ako. I just need you. Wala akong pakialam about my reputation. Wala akong pakialam kung hari ako. I seek you, O God. Ibig sabihin, yan ang talagang focusing on God. Wala akong pakialam na sasabihin ng tao sa akin. Wala akong pakialam anong tingin ng tao sa akin. Ang mahalaga, Lord, tayong dalawa lang. It is a heart-to-heart issue. Seeking the Lord. Ganon din mag-pray. Lord, tayong dalawa na to, heart to heart. May problema ka sa negosyo mo, may problema ka sa buhay mo, marami kang problema sa anak mo. You come to God and say, God, tayong dalawa lang to. And I praise God. God is calling us for a corporate prayer and fasting. Na kahit in a corporate prayer and fasting, pwede tayo magsama-sama, Lord, mag-usap tayo heart to heart. Tatay kita Marami sa atin wala, kahit sa tatay na sa lupa, hindi natin nakaka-heart to heart talk But to God, Lord, hahanapin kita. I want to focus on you. Yun ang sinasabi niya rito. And proclaim a fast throughout all Judah. Sinabi niya kagad sa lahat, please, mag-fasting tayo. Kahit na yung pinaka-importanting bagay sa buhay natin, which is to food, na gusto natin kumain, we cannot live without food. Ano sinasabi natin, Lord, hindi yan ang kailangan ko. Ikaw ang kailangan ko. Para sa ganun, when God answers prayer, kahit na ano pang sagot niya, alam mo, si God ang kausap mo. Hindi yung pabor lang sa iyo yung sagot o hindi pabor. Ang importante sa iyo, Lord, yung sagot mo sapat na.
Yun yung sabi ni Scott Wesley-Bound, when answers aren't enough, there is Jesus. You are the answer that is enough for me. Nagkakanindan tayo? Yun ang sinasabi natin, Lord. So, then He gathered together to seek help from the Lord. They even came from all the cities of Judah. Alam nyo, we have a great problem. Dito sa bansa natin, we have a great problem. The churches all over the Philippines, nagkakaroon ng pagkakataon ng prayer and fasting for some reason. Pero ilan sa atin talaga magsasama-sama, magpa-fast? Ang una kagad hinahanap, ano kaya fasting ang bagay sa akin? Para hindi naman ako mahirapan. Juice fast, para adobo juice. Kari-kari juice. I-juice ko na lang lahat ng ulam na gagawin ko. Agad-agad ang hinahanap natin yung ano yung madali sa atin. Focus on God. Lord, tulungan mo ako, hindi ako marunong mag-fast. Pero tulungan mo ako. Kasi kailangan kita eh. Mahina ako, hindi ko kaya, pero kailangan kita, Lord. Hahanapin kita. Di ba, halinang walang pagkain, patay na kung patay, kailangan kita. Lord, Lord, ang bansa namin, kailangan ka ng bansa namin. Lord, di ako kakain. Sasama ako sa hukbo ninyo ng mananalangin. Sasama kami, magpe-pray kami, ilalaban namin ang bansa namin. Naintindihan niyo po ibig sabihin? Let's bring this issue to God in prayer. God has given us the key to unleash His power. Ganyan-ganyan nangyari sa Dunkirk. Naalala niyo yung kwento ng Dunkirk? Sinasakop na ng Germany ang buong Europa. Pero niyo, yung Allied Forces at mga British Army, wala nang laban. Nandun na sila sa area na yun. At tagang sabi niya, alam mo yung ginawa nung si King George? Sabi niya, let's have a prayer and fasting. Yun ang ginawa nila. Kaya lahat ng tao, sinarado mga tindahan, they went to the churches and they prayed together in prayer and fasting. And you know what happened? Biglang nagdesisyon si Hitler, huwag muna natin pasabugin. Biglang nag-ulap. Wala, hindi niya makita ngayon. Yung mga armies, about 350,000, malabo silang mailigtas, na ililikas, tagang tasapulin na sila kagad. Pero for some reason, di nagdesisyon si Hitler, hindi siya binalutan sila ng ulap, may mga 300,000 civilian boats, ni-rescue lahat ang mga armies na ito. Yan ang nag-turn ng history ng ating humanity. Kaya hindi nanalo ang puwersa ni Hitler. Kaya ng Diyos. May problema tayo? Matatakot tayo? Huwag kayo matakot. Dalhin natin sa Diyos. May problema ka sa anak mo, dalhin mo sa Diyos. Let's pray together as one body dahil yung sakit mo, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Kaya pag hindi tayo maayos, lahat tayo damay. Kaya ito ang challenge ng Diyos sa atin. Kaya maraming mga kwento ng dahil sa panalangin, God answered their prayers. Si George Muller, biruin mo, more than 9,000 plus na orphans, tinulungan niya. Kaya naging maayos ang kanilang mga buhay. At ito lang ang kanyang policy. Walang magsusulisit. Walang hihingi ng pera. Hindi tayo kukuha ng board member na dahil mayaman lang siya. Walang ganon. We will all trust the Lord. Ni minsan, hindi sila nagutom. Dahil ang funds na dumating sa kanila, more than 7.5 million US dollars. Wala silang hiningan kundi ang Diyos. Nagkakanilan? Kasi pinangako niya sa Diyos, wala kami hingin kundi kayo lang, o Diyos. Hindi siya nagpatayo ng orphanage dahil mahal niya yung mga orphans. Yes, mahal niya rin, pero the reason why He established these orphanages, ano sabi niya? Because I want to prove the world that my God answers prayer. Amazing! Yan ba ang tatay mo? Yan ba ang Diyos natin? Kaya sabi ng Lord, when we come to God in prayer, let's trust God. And look at Him. Takot si Jehoshaphat. Wala siyang pakialam sa kanyang political career. Wala siyang pakialam na hari ka, takot ka. Hindi importante sa kanya yon. Ang mahalaga, he will seek the Lord. And you know what? Etong sabi niya, look at his prayer. O Lord, the God of our fathers, are you not God in the heavens? Are you not ruler over all the kingdoms of other nations? Power and might are in your hands so that no one can stand against you. Hindi agad sinabi, Lord, yung mga Moabita, yung mga Amonita, yung mga Mayonita, lahat ng mga Bayoneta. Lord, wala na kami. Pero sabi niya, hindi. Lord, ikaw pa rin ang Diyos. He focus on God. Hindi mo na yung mga problema. Lord, dahil ko utang. Huwag mo na yan. Dali mo sa Diyos.
Si God. Tumingin ka kay God. Para yung faith mo mag-arise and really see God more than anything else. Yung bang kapareho ni David, hindi niya nakikita yung Goliath, nakikita niya si God. Are you following? Yun ang prayer. Once you pray to God and start praising our God, start telling God who He is to us. Nako, and as revealed from His Word, itong amazing. Bigla mong makakalimutan yung problema, nakita mo si God. Wala akong problema. Naalala ko nung tatanggalin ako sa ministry, asawa ko, pray kami ng pray, maya. Pagdating namin sa nag-worship kami. Until sabi ng Lord, I will be with you. You will be gone, but you will come again. And I will expand your borders. Prayer and fasting, ang bait ng Diyos. Hitinupad niya yon. Hindi ko makita pa paano gagawin, pero nangyari na. Naintindihan niyo po? Kaya ako matapang na sinasabi sa inyo, hindi to kwentong kutsero. Buhay pa kayo nangyari na ito. To some of you, alam niyo yung kwento. Pero kita niyo yung kamay ng Diyos, totoo. Hindi siya nagkulang. Kaya nga, you focus on God. Maraming pumunta sa bahay namin, may sakit na cancer, hindi na alam gagawin. Sabi ko, hindi, sa halip na, mamamatay na ako. Mag-worship tayo sa Diyos. Pag worship namin sa Diyos, alam niyo, nakakalimutan lang may cancer sila. Nakakalimutan lang kung patay o buhay. Wala sa pakialam. Mahalaga, nakatagpo nila ang Diyos. You worship God in prayer. Kaya nga, ito, did you not, God, drive out the inhabitants of the lands before your people, Israel? Di ba binigay niyo to sa amin? Abraham, your friend forever. They have lived in it and have built you a sanctuary there for your name. Saying, ano sabi niya? Look at what he was saying. Sabi niya, should evil come upon us, the sword or judgment or pestilence or famine, we will stand before this house and before you. For your name is in this house and cry to you in distress and you will hear and deliver us. Look at his prayer. Sobrang based on the revealed word of God. Sino sa inyo nakabasa na ng buong Bible this year? This year, 2023. Sino? Kanya naman pala eh. Kaya pala masyado tayong problemado. Basa kayo ng basa sa Facebook. Kahit nagsa-service na, Facebook pa rin tinitingnan ninyo, tsaka Viber, at tsaka WhatsApp. Basahin natin ang salita ng Diyos. Every day. Would you believe, every year, 1.5 times ko binabasa yung Bible. Kaya yung promise ng Diyos, yan pinangawa ko. Lord, sabi mo to. Lord, sabi mo to. Kahit hindi ko pa nakikita yung mangyari, sinabi niya na to. Yes! Naku, ano niya yung sabihin? Aantayin mo yun. Aantayin mo. Kaya ito, tsaga, alam niya sinasabi. Lord, binabalik ko sa iyo, sinabi niyo. Binabalik ko yung plano ninyo. Lord, yan ang pinangahawakan niya. And sabi niya, kasi yun ang pinangahawakan niya sa 2 Chronicles chapter 6. Yun ang pinangahawakan niya. Now, tuloy tayo. Sabi ng Lord, tsaka hindi lang yun. Tingnan niyo po yung mga Ammonites, yung Moabites, yung Mount Seir, na sinabi niyo, Lord, huwag niyo namin silang gagalawin. Sinabi niyo yun eh. Ngayon, inaatake nila kami. Kasi sabi niya sa Deuteronomy, do not harass Moab, nor provoke them to war, for I will not give you any other land as a possession. Sabi, Lord, sinabi mo, sinunod ka namin. Pero ngayon, sila nang aatake. Danong sabi ng Lord, kaya binabalik nila kay Lord, O our God, will you not judge them? For we are powerless before this great multitude who are coming against us. Do we know what to do, but our eyes are on you. Amazing, no? At itong amazing part, sumagot si Lord. And sabi niya, all Judah standing the Lord in their infants, their wives, and their children. Look at them. Lahat tinawag, bata, matanda, lahat magkakasama. Walang excuse. Ayoko nang pumunta dyan sa gathering kasi matanda na ako, wala na ako masakyan. Traffic. Walang ganon. They know what is urgent, what is important. Kaya sabi niya, then in the midst of the assembly, the Spirit of the Lord came upon Jahaziel. Sumasagot ang Diyos. Hindi lang tayo nagpe-pray, nag-iintay tayo ng sagot. And would you believe God will answer? And nung sumagot ang Diyos, ano sabi ni Lord? Listen, all Judah and the inhabitants of Jerusalem, and King Jehoshaphat. Thus says the Lord to you, do not fear, nor be dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Sarap, no? Biglang, yung utang na yan, utang ko na yan, hindi na iyo yan. Lord, makukulong ako, sasamahan kita. Kasi utang ko din yan. Lord naman, makukulong pa din. Naalala ko na sa isang bansa ako, ganyan, sabi niya, wag mong babangkitin si Jesus. So pag nag-preach ka,
Sabi kasi, bawal dun eh. Tapos nagpe-pray na ako. Sabi, Lord, ba't hindi mo ako babanggitin? Lord, bawal dito eh. Bansa ito ng hindi walang bansa-bansa na ganyan. Bansa ko lahat ng bansa. Banggitin mo ako. Lord, makukulong ako. Sasamahan kita. Lord, makukulong pa rin ako. Hindi. Basta, sasamahan kita kahit anong mangyari. Okay, binanggit ko si Jesus. Would you believe yung pinaka-religious leader na against sa ganyan? Lumapit. Very nice message. Nagulat ako. Kasi God is God. Amen? God is God. Kaya huwag kang matakot. Tomorrow, go down against them. Behold, they will come. And by the ascent of Ziz, you will find them at the end of the valley in front of the wilderness of Jerusalem. Of Jeruel. Grabe, no? No, sabi niya, you need not fight in this battle. What? Hindi ka makikipaglaban. Tatayo ka lang, makikita mo ang kaligtasan ng Diyos. Sana on your behalf. And Judah and Jerusalem, do not fear or be dismayed. Tomorrow, go out to face them, for the Lord is with you. Yun ang pinaka-importante. Yung alam mong kasama mo si God. Isang sample pa, plus practical. Panoorin natin yung kwento ni Pastor Peter. Sandali lang, game. On one night, I received a phone call. Kidnappers called me. We got your brother. You better pay up. That was years ago. Remember there was a rampant kidnapping? And I was shocked. They didn't call my father. My father was abroad. They didn't call his wife. His wife was out of town. So they left with me. So they called me. I didn't know what to do. They kept calling me every 5-10 minutes. Ito ang gusto namin. Magbayad ka. We got your brother. Then I talked to my brother. My brother said, Brad, I'm kidnapped. So what do? Would you believe it? I sat down and I read 2 Chronicles, exactly the same verse. And the Lord told me, tomorrow, not today. So you know what I did? I pulled out the phone. Walang cellphone pa nun, ha? I pulled out the phone. The phone stopped ringing. And the kidnappers told my brother, what's wrong with your brother? He wants you dead. And then you know what my brother told them? You want to kill me? Okay, I go to heaven. Where will you go? But the Lord told me, tomorrow, the battle is not yours. Literally, I really know it's from God. I slept. The next morning, I got up, I plugged the phone. Would you believe it? The moment I plugged the phone, ring! Guess who? The kidnappers. But God told me already what to say. You see, God gave me a message, and I gave the message to them. I said, I know you just need money. I know you know what you're doing is wrong. Kidnapping is wrong. But I know you don't want to kill my brother. All you want is money. Alam ko anong gusto niyo, pera lang naman eh. So, hindi niyo papatayin ng kapatid ko. Ito lang kaya. Ito lang amount, ha? Sabi niya, pare, they call me father. Father! Panggulong lang yan. At gasolina. Sabi ko, that's it. You want the problem solved quickly? Yan lang. You know, by the grace of God. Finished. Negotiation. 5 minutes. Finished. What's my point? When God tells you something, you need to learn to listen. Some of you don't listen. So you keep having the same problem. Amazing, no? Now, ito importante. When you hear God, magpuri ka na. Hindi mo pa nakikita yung nangyari, magpuri ka na sa Lord. Yan ang exact ng ginawa nila. Tingnan ninyo. Ang dumi nito, ha? Kaya, Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell down before the Lord, worshiping the Lord. Nakarinig na sila. Hindi na kailangan, makita ko muna, patay na yung kalaban. Di, nagpuri na, Lord, thank you! You answered their prayers. Kaya nga, the moment you sense the peace that surpasses all understanding, alam mo, naninig na lang, Lord, prayer mo. Bakit? Bigla nakafocus ka na kay Jesus. Yung isip mo, yung puso mo, nakatingin na kay Jesus. Kaya huwag ka titigil hanggat hindi mo nakikita si Jesus at wala ka na iba nakikita kundi si God. Are you following? Yeah, focus on God. Kaya nga, you want to unleash God's power? Pray. Focus on God. Are you following? Now, tingnan niyo po. Then, ano nangyari? They rose early in the morning, and when they went out, Jehoshaphat,
stood and said, "Listen to me, O Judah, and inhabitants of Jerusalem, put your trust in the Lord your God, and you will be established, and put your trust in His prophet and succeed." You trust God's message, you trust God's word, you trust God's instruction, and you will surely succeed. Yan ang sikreto. Regardless of your age. Tingnan nyo to, itong batang to. Isa itong testimony ha. Huwag kayong maglala. 2 o'clock ako matatapos. Hindi, 2 o'clock. 6 pala, 6. No, pakinggan nyo. Testimony ng isang bata. Hello, everyone. My name is Isaiah Reed, and I am 14 years old. As Pastor Peter shared, prayer is powerful. I would like to share a story from my own life and what happened as a result of my prayers. There is truly no age limit or restrictions for who God wants to use. When I was 7 years old, I lived next door to Levi, who is 17 and living with his single mom. He often skipped school and would sit in his backyard smoking and drinking. Many days, I would look through the fence and watch him and try to talk to him. I could tell Levi was going through a hard time in his life. So I wrote his name, on my whiteboard where I kept my prayer requests and prayed every day that Levi would come to know Jesus. We should have a picture of my exact whiteboard, and we have Levi's name on it. I promise my handwriting is better. This is when I was 7 years old. One day, Levi was having a big party with his high school friends in the backyard. I heard God clearly tell me to share the gospel with them. So I grabbed my Bible off my bookshelf and climbed onto the fence, and I threw my Bible over the fence into his yard right in the middle of the party. Surprised, all the kids looked up at me, and I shouted as loudly as I could, "Raise your hand if you believe in Jesus." Many of his friends raised their hands. I told them that Jesus loved them, and then I climbed back down into my yard. The next day, I asked my mom if I could go over to Levi's house. I felt God tell me that I needed to talk to Levi some more. My mom hesitated at first because she thought Levi would be at school, and she also didn't want me to bother him. But she also heard God tell me to let me go. When I got to his house, I knocked, and Levi opened the door. I simply said, "Levi, do you know that Jesus loves you?" He said yes. Next, I told him that he needed Jesus in his life right now. So on that doorstep, 7-year-old me and 17-year-old Levi prayed together, and he accepted Jesus into his life. Here's a photo of Levi and me the next year. Today, Levi is married to Isabel, who had attended the party where I threw the Bible. Later, he told his mother, "I can't believe God used a 7-year-old boy to return me to Jesus. God used me to pray for Levi daily and bring him to Jesus. Our God will use anyone, no matter how old or young, to pray to make great change." Prayer is very powerful. Thank you for listening. Amen. Amen. Kaya, I challenge you, meron kayong kamag-anak, di ba, Christian? Sulat nyo. Pag-pray nyo araw-araw and listen to God's instruction. You know what happened sa Chronicles? Nung nag-pray na sila, nagpasalamat sila, anong instruction ng Lord? When they began singing and praising the Lord, set ambushes against the sons of Ammon. Ano sabi ng Lord? Pag pupunta na sa gera ha, yung mga praise and worship team sa harapan. Kung kayo yung praise and worship, Lord naman. Ano ba? Gera to eh. Papanahin kami. Lalaban namin, Lord. Pero hindi. Puri ka sa... And habang nagpupuri sila, nagkaroon ng ambush against the Ammon, Moab, and Mount Seir. Sino nag-set ng ambush? Si Lord. And who had come against Judah? So they were routed, for the sons of Ammon and Moab rose up against the inhabitants of Mount Seir. Inatake lang kasama nila, yung Meunites. Pagkatapos ng inatake Meunites, yung Ammon at saka Moab, nag-away. Silang dalawa nagpatayan. Kaya naman, ano nangyari sa kanila lahat? Nagmamadali na rin yung PowerPoint. When Joseph and his people who came to take their spoil, they found much among them, including goods, garments, and valuable things which they took for themselves. Pero wala na silang kinuha. Nakakuha pa sila ng yaman. More than they could carry. Hindi nila kayang buhatin. And 3 days taking the spoil because there was so much. 3 araw silang kumukuha ng ani, ng dami ng mga yaman. Now, ano pang sinabi? Then on the 4th day, they assembled in the valley of Beraka. Yung Beraka, ibig sabihin, blessings, the valley of blessings, for they blessed the Lord. Therefore, they have named that place the valley of Beraka until today. Now, look at what happened.
And every man of Judah, Jerusalem, returned with Jehoshaphat at their head, returning to Jerusalem with joy, for the Lord had made them to rejoice over their enemies. Amazing! A joyful new year for everybody. Amen? Kasi we listen to God. We worship God. So ito po importante. Before we close our service this afternoon, listen. I'm inviting you to pray along with us. Hindi lang after the prayer, every night starting tomorrow. Okay? Then we will pray every Friday. We need to fast pa rin tayo kahit na tapos na yung fasting ng 1 week. Isipin natin sa susunod pa, pwede tayong 1 meal fast lang. Hindi makailangan. But to spend time in prayer. Don't focus on your hunger. You focus on feasting in the presence of God. Okay yan? Simulan nun natin. At kung yung bang anak ninyo, parang kagana-gana sa Diyos, ipag-pray ninyo na makita nila with their spiritual eyes the truth of God. Unless God reveals Himself to us, we will never know Him. Kaya tayo rin, Lord, kausapin mo ako, Lord, Lord, i-reveal mo yung sarili mo sa akin. Will ni Lord John that everyone would come to repentance. Hindi niya gustong sino mapahamak. Shall we just close our eyes and bow down our heads? Mga kapatid, if you want somehow ma-experience talaga yung katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, na hindi lang teorya, kundi sa totoong buhay, ma-experience mo si God. Lord, turuan mo ako mag-pray. Kung yan ang desire ng puso mo, itaas mo ka ng kamay mo at pagpipray kita. Yes, huwag ka mahiya. It's between you and the Lord. Lord, teach me how to pray. Turuan mo talaga ako, Lord, para maintindihan ko talaga yung kapangyarihan mo na a-unleash sa buhay ko. Yes, taas mo kamay mo. Yes, huwag ka mahiya. Yes, before the Lord, be humble. Don't think about yourself. You think about God. You think about the relationship that He's building up sa inyong dalawa. Huwag ka mahiya sa Diyos. Lord, turuan niyo ako mag-pray. Thank you, Jesus. And thank you, Lord. Father God, we thank you for the humility of my brothers and sisters na nagtataas ng kamay. Kinikilala, Panginoon, ang aming kawalan. Kinikilala namin hindi kami marunong mag-pray. Some of us may have some form of experience sa prayer. Pero Lord, we want to grow more. We want to know you more. Lord, gusto namin makita lalo, Panginoon Diyos, yung kapangyarihan ninyo na kumikilos sa buhay namin, sa buhay ng pamilya namin, sa buhay sa opisina namin, sa paaralan, Panginoon, sa bayan namin, O Diyos. Lord, sa hangad naming pagbabago sa aming kapaligiran, salamat as you teach us to pray. Alam naming babaguhin niyo po kami. Panginoon, salamat po. Salamat po sa kagustuhan ninyong magpakilala sa amin at makilala namin kayo. Salamat po, O Diyos, sa hangarin ninyong matuto kaming talaga mag-enjoy sa presence ninyo sa panahon kaming nananalangin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Habang naman sa mga ilan sa atin dito na hindi ka tiyak, may relasyon ka ba kay God? Ikaw ba talaga yung anak niya? And you want to experience His fatherhood. Pero totoo bang anak ka niya? Friends, sabi ni Lord, but to them who received Him, He gave them the right to become children of God. Kapatid, kung hindi ka pa sigurado sa iyong relationship with Jesus, itaas mo rin ang kamay mo sa Lord. Lord, I accept you, Jesus, in my heart. And thank you, Lord, for giving me the right to become God's child. And by faith, I believe, Lord God, that you have accepted me as I am, and you will transform me to become the person that you designed me to be. Thank you, Jesus. And Father in heaven, as one body, I pray, give us the humility to really come before you with all of our hearts, to submit ourselves to you, O God, and to really understand, Father God, the power that you have stored for each and every one of us. And let this be unleashed in our lives. May your power be unleashed, O God, as we pray unceasingly. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. Amen and amen. God bless us all.
Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jimmy Opleda mula sa Next Gen Kids Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Happy New Year. Salamat sa inyong mensahe sa araw na ito. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Mabuti lang. Praise God. So para sa una po nating tanong, usong-uso po ngayon ang power of positive thinking at manifesting o mas kilala rin sa kasabihan na name it and claim it. Paano ba natin malalaman kung ang Diyos nga ang sumasagot sa atin at hindi lamang dahil lagi natin nasa utak at sinasambit ang nais nating makamtan o mangyari? Ayan. Naku, napakagandang tanong yan. When it comes to manifestation, manifest presence ni Jesus, itong sabi niya sa John chapter 14 verse 21, He who has my commandments and keeps them, he it is who loves me. And he who loves me shall be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Kaya hindi ito yung parang paulit-ulit lang, name it, tatanggap mo nga. Kasi kung lagi mong iniisip, talaga matatanggap mo minsan, mangyayari. Pero, ang talagang alam mong galing sa Diyos, kasi lalo kang napapamahal kay Jesus, lalo kang nagiging katulad ni Jesus, lalong nakakamtan yung pinakalayunin ng Diyos that we will be conformed into the image of His Son, Jesus Christ. So doon maintindihan na sinasagot ng Diyos yung panalangin mo. Pero kung nagiging swapang ka lalo, nagiging materialistic ka lalo, alam mo na hindi galing sa Diyos. Thank you for that, Pastor Bong. For our second question po, ano ang masasabi niyo kung bakit ang mga taong tila walang Diyos na dinadasalan ang sila pang umuunlad? Ayan, maraming dahilan yan. Una-una, nakakalungkot, may mga tao na kumikilala sa Diyos, pero hindi lang ginagawa yung dapat lang gawin. Hindi sila nakikinig sa Diyos. Hindi nila ina-apply yung simple common sense or talino. For example, gusto mo ng business. Hindi ka naggagawa ng feasibility study ng pag-pray mo kay Lord. Hindi mo nililinaw anong gusto ng Diyos. Kaya yung iba, walang Diyos pero they're doing their assignment. Okay? Yung iba naman, sabi ng Lord din, huwag natin kaingitan kung gumagawa naman sila ng masasama dahil hindi sila sumusunod sa Diyos. Minsan kung sila gumagawa ng masama, sila pa umuunlad. Kaya yun ang sinasabi naman ng Lord sa Psalm 73. Huwag mo silang kaingitan kasi nailalagay sila sa sitwasyon na parang bigla na lang sila madutupilas for their destruction. Kaya kasi sa atin, God is enough. Yan masasabi natin, whom have I in heaven but you? Besides you, I desire nothing on earth. Sa susunod po nating tanong, maaari po ba magbago ang will ng Panginoon kapag idinulong natin ito sa Kanya? Paano kung ayaw naman natin ang sagot ni God sa ating dasal? Ayan, alam mo sa totoo lang, when we pray to God, it is not to change God's will. It is for our will to conform God's will. Ngayon, baka magtanong kayo, bakit sinasabi ng Lord, minsan, God changes His mind? Normally, lahat ng expression na yon has something to do with His mercy. No, every time na ginagamit yon, it has something to do with His mercy. Na sa halip na parusahan ka, ikaw ay pinatatawad ng Diyos. The reason why He was expressing it that way, na parang nagbago yung kanyang isip, kasi parang niyang kino-communicate sa atin yung kaya nating intindihin. Para doon sa pangalawang bahagi ng tanong na, paano mo ayaw mo isagot ng Diyos? Alam niyo, yun ang amazing part. Tutulungan ka ng Diyos as you pray to conform to His will at maintindihan mo that His will is always the best. Maaaring hindi mo gusto sa una, pero malalaman mo eventually, tama ang talaga si God. Ayan. Para po sa ating huling tanong, marahil marami sa atin ang nakakaranas na tuwing tayo ay nananalangin, lumilipad ang ating isipan o minsan ay inaantok. Paano ba natin ito maiiwasan? Ayan. Napakagandang tanong kasi napakatotoo niyan. No? Kaya mapapansin nyo, sisimula ka sa ano makatulong sa'yo magpuri sa Diyos to help you focus your mind. In my personal experience, minsan, nasimula hirap ako. So, ang ginagawa ko, papatugtog ako ng worship song at sasabayan ko yun. And the moment na na-focus ko na isip ko sa Panginoon Diyos, I would begin to express to God who He is and adore Him. And talagang express to Him kung ano yung mga burden na ilalagay sa puso ko in my prayers. And kung hindi naman, susulat ko para nakafocus ako sa aking mga sinasabi. Yan. So, in other words, hindi mo kailangan, kung may mga practical na paraan, pwede pa rin gawin. Kasi nga, sabi nga ng Lord, love God with all of your heart, soul, and mind. Pinag-iisipan din yan. Pinag-iisipan paano mo gagawin para nakafocus ka sa Diyos. Maraming salamat, Pastor Bong, sa inyong mga kasagutan.
At bago po tayo magtapos, mula po bukas, Lunes, ay gaganapin na ang Prayer and Fasting Week entitled Prayer, Experiencing God's Love. Iniimbitahan po namin kayo na sumama sa ating face-to-face night watches from January 8 to 13, 7:30 p.m. Manila time dito sa CCF Center o sa satellite na malapit sa inyo. Maaari nyo na ring i-download ang Prayer and Fasting Workbook by scanning the QR code on the screen or via the YouVersion app. Imbitahan nyo na po ang inyong pamilya at mga kaibigan at together let us experience God's love in prayer. And that's it for Sunday Fast Track. God bless you guys!